Sobrang laking interest sa visual art dahil din sa mga classmates ko. If you know Wes Anderson, medyo nakita ko rin yung sarili ko designing hotels, designing... pero ngayon, mas focus ako in designing sets for music videos. So, doon ako nag-start nung I helped Four of Spades sa mga music videos nila. Doon din ako kasi hindi pa naman ako college noon. So, yun din nag-push sa akin na parang, ay, gusto ko rin itong Yung ginagawa sa first ko. music video Ganun. nila, Hey Barbara, tsaka yung iba. Sa'yo yun. Hey Barbara, I was the wardrobe stylist noon. Solid, Tapos solid. tumulong din ako sa production design. Ang hirap talaga i-balance yung mga gigs. So, napipilitan ako na hindi tumanggap ng mga gigs dahil nga may plates ako, may exam ako, ganun. So, every Minsan time... baliktad din. Di ka mamasok sa school minsan. Para Oo. Nag-excuse ako sa kung meron talagang, kunyari na oo-ohan ko na nag-gig from 1 month ago, ganun. So, nag-excuse talaga ako sa mga prof ko. Pero nung sa pag-create naman ng mga song, kapag nagkakaroon ako ng mga free time, pinipilit ko talaga yung sarili ko na magsulat ng kahit verse lang or kahit poem lang, gano'n. Tapos parang eventually makikita ko siya, ay, pwede siyang kanta, parang gano'n. So, kapag may mga free time lang talaga na hindi ako gumagawa ng mga plates, yun, sinisingit-singit ko siya. So, ito na, kasi nasabi mo na rin yung minsan susulat ka ng poem sa school pa pag may free time ka. Ano ba yung songwriting process mo? Pag directly ba na, uy, gusto kong gawin kanta to, or minsan hindi mo lang siya in-expect na, uy, nasulat mo, tapos biglang gusto mo siyang gawin into a song. Just a little background lang. Nag-start ako magsulat. Elementary pa lang ako. Pero hindi pa kanta yung mga sinusulat ko kasi I was part of the journalism club sa school namin. So, nagsusulat ako sa school paper namin. Tapos, dati, dapat editorial ako. Tapos parang napansin ng teacher ko, ay very creative naman yung way mo ng writing. Dapat, di ba, kapag mga news, dapat straight to the point, ganun. So, nilipat nila ako sa feature, sa creative writing. So, dun nag-start na nagsusulat ako ng mga poems, ganyan. Tapos, just lately, dun ko na-discover yung songwriting. So, na-realize ko, ay, pwede palang lagyan ng beautiful melodies itong mga words na to. So, na-amaze talaga ako. Parang magic siya eh. Kasi nagsusulat ka, tapos biglang may maririnig ka na tono. Tapos parang, wow, ang Tinatawag ka galing ng pala yun. music eh. Tinatawag ka talaga ng music. So, minsan kasi, minsan siya, kunyari, lyrics muna bago yung tono. Tapos, pinapractice ko ngayon yung, kasi, kapag kunyari nasa LRT ako, gano'n. May naririnig kang mga tono, tapos parang i-record mo siya, ganyan. Tapos, mamaya, susulatan mo na lang ng lyrics, gano'n. Yung sinasabi natin, iba din yung magic ng music na pag tinawag ka ng music, parang para sa'yo talaga. Like, meron ako napanood na interview ni Paul McCartney na yung, ewan ko kung Let It Be ba yun na song na Uy, grabe yun. naiyak kasi siya nun, parang na-stress siya. Tapos napanaginipan niya yung mama niya ata. Tanto ganyan. Tapos pagising niya, may tono daw sa tenga niya na paulit-ulit. Hanggang sa parang yun nasulat niya yung Let It Be. Parang, wow. Pero si Paul McCartney sobrang galing na songwriter. Solid yun. Minsan galing lang sa sa busina ng mga sasakyan, tapos biglang maririnig mo, wala, pwede yun ah. May times man, diba, bigla tayong ma-spark ng isang inspiration or motivation sa isang pangyayari or mga ganun. Ano ba yung pinaka-madalas na inspiration mo when it comes to writing music? Kasi the very first song I wrote is entitled Beauty and Change. So, ang nag-inspire naman nun sa akin is yung journey ko on how I started loving myself. Kasi back then I was I had very low self-esteem as a girl, as a kid. So, parang yun mostly nag-inspire sa songwriting skills ko. Parang minsan yung pangyayari nga sa akin, yung experience ko na nung na-depress ako, nung super nawalan ako ng confidence, ganon. Also, sa mga tao rin na nagmamahal sa akin, dun sa kanila ko i-dedicate yung song na Kasi sinusulat minsan ko. hindi naman, for example, kaya hindi naman, ibig sabihin, in love ka, dapat yung song mo dun lang dun sa person. So, pwede mo naman ibaling sa family or sa love mo sa music or sa life, ganun. Sino ba ang mga dream collaborations ni Shane? Tsaka dream performances. Isama na rin natin yan.
super dami. Super dami. Pares tayo. Sobrang, laki ng mga pangarap ko. Ganun. Libre yun, Very libre. first, syempre sa local, gustong-gusto ko talaga makasama sa kahit sa isang gig lang or makakolab si Miss KZ Tandingan. Grabe, parang dream come true na pag nangyari yun. Sa international naman is si Alicia Keys. Mostly mga female solo artists na, sino ba? Si Miss Aretha Franklin. Ayun, sila Etta James. Yeah. Sa Heaven na lang kami magko-collab. Malayo pa yun. Malayo pa yun. Dream performances, like sa stadium or somewhere, sa Siyempre. buong mundo. Saan? Kahit saan naman sa buong mundo. Oo. Pero dito sa Philippines, syempre, Mall of Asia Arena. Also, sa CCP, sa theater. Because I really love theater din. I really love Broadway. So, nag-a-act ka rin. Medyo. Medyo. Pero mas yung music kasi na, yung musical. Pero kasi what I love about theater, siya parang combination siya ng acting, ng music, ng dancing, lahat. What should we expect from you and your music? Maybe expect something different from me every time na I release something. Not that puro songs, pero kasi artist din ako, so I will eventually release something different rather than Hip-hop, songs. no? Joke Ano lang, daw? hip-hop. Joke Hindi. lang, joke lang. Joke lang. Pwede din daw. Super inspired din ako sa mga artist na hindi nila binabox yung sarili nila sa isang genre lang. Hindi lahat ng artist meron kaming laging plano na eh. Minsan, bigla lang siya dumadating sa atin and minsan, parang bigla lang kami ma-inspire na ito yung something na ilalabas namin. So, minsan hindi namin masabi kung ano i-expect, anong dapat niya i-expect, pero dapat abangan nyo na lang kung anong pwede namin gawin. Nagsimula sa saran hanggang na uwi sa seryosohan. Ang pinag-uusapan na di na namalayan, na dahan-dahan na binubuksan ang pintuan. Ng ating mga damdamin na tila may kakaibang nangyayari, di maipahiwati yung ibig na sabihin. Gusto ko pang aminin, pero hindi mo na kailangan pa. Kasi alam mo ba, na alam ko na may tinatago ka, pero natatakot ka. Kasi alam mo ba, siguro alam mo na, parehas lang naman tayong dalawa na. Maliwanag ang buwan, ipaliwanag mo naman, hanggang kailan tayo magbibilang. Dum dum da da dum dum dum.
Ano ba yung message mo sa mga aspiring artists out there? Siguro kasi nakaka-relate din ako sa kanila, sa mga aspiring artists in a way na sa una kasi hindi mo pa talaga makikita yung sarili mo na nagta-thrive dun sa passion mo. So, unang-unang dapat mong gawin is believe in yourself. Kasi bago ka paniwalaan ng mga ibang tao, dapat sarili mo muna yung naniniwala sa'yo na kaya mo yon. And also choose to see the beauty in everything. Kasi kung lagi mo nakikita yung mga negative sides, parang wala ring magandang magka-come out dun sa craft na ginagawa mo. And ayun, inspire yourself from your families, your loved ones, your friends, lahat yung environment around you, the nature. So, parang ang dami kasing bagay dito sa mundo na pwede kang ma-inspire from, and gawin mo yun sa craft mo, sa art mo. So, ayun, believe in yourself, be inspired by everything. life. Ayun, appreciate yourself, appreciate the art that you make. Kasi super importante yun na confident ka sa sarili mong gawa. Yun. Once again, maraming salamat dahil pinanlakan mo kami dito sa Jama Jam. Palapakan naman natin si Shane, everybody! Thank you. Once again, guys, this is Shane. I'm John Roa. And maraming salamat at sinamahan nyo na naman kami. Sana may natutunan kayo. And yun nga, appreciate life. Just be you. And ano bang masasabi mo sa kanila? Believe in yourself. Believe in yourself. Guys, maraming salamat. This is Jam with John! Yo, what's up, everyone? Game ba? Yo, what's up, everyone? Ito pa.